Ayan, let us all welcome, no, the father of brave hearts, no, the founder of brave hearts, no. Walang iba, no, kundi our upline, no. Palakpakan po natin virtual clap kung kaya niyo mag-unmute, no, to welcome our presidential director Alejandro Tolentino. Ayan, no. Palakpakan natin para ganahan si upline magturo kung paano yumaman sa iFern. Fantastic morning. Fantastic morning. Yan, grabe ano? Yan. So congratulations sa ating 620 participants all over the world. Congratulations, no? Luzon, Visayas, Mindanao, no? And of course, international. I believe may mga naka-tune in, no, sa ating group from UAE, from Dubai. And of course, no, congratulations sa Upline Marky. Kasi I believe, no, yung bisita niya rito nung isang araw sa Isabela is magpa-family package. Yan, grabe. Congratulations, Upline Marky. And yan, malinaw ba yung boses na Upline Ali? No? Can you please type yes kung malinaw? No? Ay mukhang malinaw nga. No? Yan, nababasa ko ang inyong mga mensahe sa chat box. Mag-chat lang na mag-chat, no? Mag-send ng positive na mga message, no? Kung nag-agree ka dun sa mga marinig mo, pwede kang mag-comment, gawin nating interactive, no? Yung ating training for today, no? So Mayo, no? May 16. Grabe, I have to mention that kasi kung mapapansin niyo, nag-start tayo, no? We have this battle cry for brave hearts atin ng 2024 and January po 'yan, no, nung ginawa natin. And ngayon, pakalahati na ng taon, no? Magugulat ka mamaya ang sumisilip na si Jose Marican, no? Sa mga channel mo sa Facebook, no? Sa mga reels at sa mga posting. Grabe. So perfect na perfect yung panahon ngayon. Kaya kapatid, kung may bago ka or meron kang downline, even crossline, upline mo, wala pa rito sa Zoom, pwede mo pang i-invite. Pag hindi kinaya ng Zoom natin, pwede yan i-live na Upline Marky, Upline Runil, no? Doon sa ating Facebook group. Yan. So, fantastic morning. Trivia lang, no? Sa mga hindi nakakakilala sa amin na Upline Marky, office mate ko po dati sa Upline Marky, no? Not just one, but twice. 2 beses kami naging magka-office mate. Una sa Accenture, no? Both parehas kami na IT, no? Nag-start kami ng career, parehas sa Accenture. And then yung pinakalas na company na pinagtrabahuan ko, doon din galing si Upline Marky, no? Multinational company rin, mas mataas lang yung rank niya sa akin. I believe ang rank niya ron is senior consultant. Tama ba, Marky? Senior consultant ka. Senior consultant, ako naman consultant, no? So mas mataas yung rank ni Upline Marky. And I remember, no, papasok siya doon sa company namin. Ako 5 years na ako doon, nauna akong pumasok doon. Papasok siya, tapos nung na-hire siya, mga 1 buwan pa lang siya doon sa company namin. Tapos ako naman, kapapasok ko naman dito sa iFern, no? So sabi ko sa kanya, bro, pwede ba tayo magkwentuhan mamaya, no? Siyempre, alangan naman sabihin niyang hindi pwede, di ba? So kwentuhan hanggang na-i-open ko sa kanya. So sabi ko sa kanya, bro, sabayan mo ko kasi pa-resign na ako. Nagsisimula pa lang si Upline Ali sa iFern noon. Nasabi ko na kaagad na magre-resign ako dito sa kumpanya natin kasi napakaganda nung pinasok ko, no? And walang kabog-abog, kahit hindi alam nung asawa niya, nag-join si Upline Marky. And the rest is history. Nakakatuwa. Mula dun sa gabi na yon, sabi nga ni Upline Marky kanina, 90 million kapatid yung kinita nung buong grupo niya mula sa kanya pababa. Hindi po yan benta. Commission po yun. Grabe, di ba? Commission po yun. No? Commission. Uulitin ko, commission. Commission nila dun sa mga benta, commission nila dun sa network na binild under nung Rockstar. No? And supposedly, 90 million commission, yes. Supposedly, sa Upline Marky, or hindi supposedly, pag kinumbine mo yung rank ni Upline Marky tsaka ni Upline Carly, power couple, is presidential director na rin sila, no? Parang ganun na rin 'yon kasi dalawa silang senior field vice president. Okay, so fantastic morning, let's start. Kung bago ka ngayon, perfect, no? Kung hindi ka naman bago,
perfect pa rin. Kasi nandito ka para tuloy-tuloy mong aralin yung business natin kasi sabi nga, repetition is the mother of all learning. And gaano ba ka-importante yung word na learning dito sa business natin? It's all about learning actually. Kasi pag alam mo na, kikita ka na. When you learn, you earn. Pag alam mo, kaya mong gawin. Pag alam mo na, kikita ka na. Ganun siya ka-basic. And good news, no, kung ikaw ay maraming beses nang naka-attend ng NDO, perfect. Kasi baka katulad ka ni Upline Ali, nung nagsisimula ako bilang IT, biglang nag-transition sa sales po ito, wala naman akong kaalam-alam sa sales. Kanya lang, sa gustuhan kong kumita ng milyon-milyon, sabi kasi nang nag-invite sa akin, madali lang to, simple lang. Pag alam mo na, kikita ka na. Yun lang ang tinandaan ko. Kasi Upline Ali, medyo mabagal matuto, no? So medyo mabagal matuto si Upline Ali, buti na lang, unlimited naman yung materials natin na mga katulad nito. So paulit-ulit ko lang na pinakinggan, pinanood, nagtiyaga, umattend sa office. So kung saan ako dalhin ng training, Luzon, Visayas, Mindanao, pupunta ako, no? So ibig sabihin, ganito lang yan kasimple, no? 100% ang kailangan mo. No, 100%. At mabagal ka matuto. Sa bawat gabi, natututo ka lang ng 1%. Ganito lang yan kasimple. 100 times, kapatid. Kasi kung 1% gabi-gabi, nadadagdagan ka ng 1%, di ba pasasaan ba, lalabis pa. Di ba? Parang alkansya eh. Parang alkansya, di ba? Ano yung alkansya? Kahit pa piso-piso yan, basta't malimit mo yan, nalalagyan, sigurado ako, mapupuno yan. Correct? Tama ba? Can you please agree, no? Type agree kung nag-agree ka dun sa pa piso-piso, no? Pa 1%, 1%, 1%. Okay? So, huwag kang bibitaw, kapatid, kasi isang oras lang itong training natin. Gusto ko is huwag kang bibitaw, mag-invite ka pa, labanan mo muna yung antok mo, uminom ka muna ng Pernsi coffee, dahil ngayong gabi, no, is madadagdagan yung kaalaman mo or matututo ka, no, dun sa ating 5 basic discipline, no, 5 fundamentals of success dito kay iPern. 5 lang, kapatid, 5. Sabi, di ba? Sa 5 bagay na yan, pag sineryoso mo yan, pwede kang magkaroon ng 3 karat na diamond. Yan. Grabe, di ba? Flex ko lang. 3 karat diamond. Tinote ko muna, wala pa ako mapagbigyan eh. Yan. And pwede kang magkaroon ng Rolex. Grabe, 2 milyon yan, guys. Yan. So, nakakatuwa. Dahil sa 5 basic discipline na ito, sabi nga nila, 5 basic discipline, 5 fingers. No? 5 lang ang kailangan mong tandaan. Matututunan mo paano mag-invite. Matututunan mo paano mag-bida-bida. No? Paano mag-ABC sa tayo? Yan. So, start na tayo. Paano ba to? Okay. Mas gusto ko yung dati kong ginagamit. Share screen. Yan. Nakikita nyo ba yung screen ko, mga kapatid? Mga ka-Brave Hearts? Okay. So, tinignan ko kanina yung list ng mga nandito sa ating Zoom, no? And patuloy ang pag-i-invite. So, marami akong nakita dito, no, na empleyado, no? May mga nakita akong employees, may mga nakita ako na negosyante, may mga nakita ako na housewife, may mga nakita ako na house husband, di ba? May ganyan eh, house husband, di ba? House husband. Pagpasensya nyo na yung sulat na Upline Ali, no? Di bale, binabasa ko naman. And madami dyan yung
yung self-employed, no? Kung tawagin. So, lahat ito kapatid, maliban syempre pag plain housewife ka lang, tapos yung asawa mo wala rin trabaho, saka plain house husband, kung plain na wala rin trabaho yung partner, is pare-parehas ito, kaya nagiging nag-eempleyado, nagnenegosyo, nagse-self-employed or whatever, is para kumita ng pera. Tama ba ako? Wala naman dyan yung nagtatrabaho tapos walang sweldo. Bihira yun. Kawang gawa ang tawag doon. Bihirang-bihira yun. At dito sa group natin, parang wala akong nakita. No? I have to mention that kasi yung negosyo natin, ito po pwede nyo rin itong pangbungad doon sa mga kausap ninyo. No? Sa traditional business, no? Gawin nating sample yung traditional business or self-employed. No? Karamihan dyan sa mga yan, pag traditional business, pag maliit yung nilabas mong pera, maliit din yung kita. Tama ba? Unless services yan, tapos skilled ka. Maliit yung capital doon, po pwedeng malaki ang income, pero oras naman ang tinetrade mo sa income. Para magka-income ka, kailangan mo ng oras. Kailangan mo ng oras para magka-income ka. Kaya may sweldo ka dahil sa oras na binibigay mo. So sabi nila, pag ganyan daw yung formula, mahirap daw magpalaki nung tinatawag na bangko, no? Yung pera sa bangko or yung asset, no? Mahirap daw. So kailangan daw ang way ng pag-income mo is sa pamamagitan ng pagninegosyo, no? So sa pagninegosyo naman, ang formula kalimitan is pag maliit yung capital mo, maliit yung income mo, no? Pag malaki yung capital mo sa business, ulit ha. Yan. Pag malaki yung capital mo sa business, malaki yung pwede mong kitain. Pag maliit, maliit din. Ang kagandahan po sa negosyo mo, maliit lang ang kapital, pero pwede kang kumita ng malaki. Okay? Tama ba? Kanya lang, may clue. Meron kang kailangang isaalang-alang, no? Hindi ito investment, no? Hindi ito investment na nag-invest ka lang, pwede ka nang kumita. Ang kailangan dito is kailangan mong aralin, no? Kailangan mong aralin at yan yung gagawin natin today. Ang good news niyan is sobrang simple po nung negosyo natin. Sabi ko nga kanina, kailangan mo lang isaalang-alang itong 5 basic discipline, no? Kahit saan tayo makarating, kapatid, kahit milyon-milyon lang ang kinikita mo na rito sa iPhone, ito pa rin at ito pa rin ang tinuturo. Bakit kaya? No? Kasi wala po talagang sikreto sa negosyo natin. Wala siyang lihim. Ito talaga 'yon. Kailangan mo lang itong ma-master ng paulit hanggang sa kabisado mo na yung negosyo natin. Pero ito pa rin yung ituturo mo, ito pa rin yung isasalin lahi mo sa mga susunod na leaders under your organization. So ano ba itong 5 basic disciplines na to? So ang unang-una dyan, syempre yung tinatawag na attitude. Yan. So, yung ibang leader, dito sila dinidiin nila ng todo to. Sa Tagalog daw yung attitude, ugali. No? Ugali. No? And pag sinabi mong attitude or ugali, ano ba yung attitude mo towards dun sa ginagawa natin? No? Ang perfect daw na attitude sa business natin is yung GLLA. Ano yung GLLA? Meron kang good listening and learning attitude. In short, hindi ka po pwedeng maging acne. Ano ba yung acne? Alam ko na yan. Di ba? So, yan yung kalimitan na nagiging problema ng isang nagnenegosyo ng iPhone. Lalo na yung mga kumita ng 50,000, kumita ng 100,000.
feeling nga nila kaya na, alam na nila, no? Pero ito lang naman palagi yan. Lahat tayo rito pare-parehas, we need to have the mentality nung nagsisimula, beginner's mindset, no? Kailangan, kasi pag alam na natin yan, wala na tayong matututunan, no? Parang yung baso. Pag puno yung baso, paano pa yun malalagyan ng malamig na soft drinks or malamig na tubig? Wala na. So kailangan hindi tayo acne, no? And syempre, napaka-importante nung yes, upline attitude. Okay? Yes, upline attitude. Kasi kung hindi yes, upline yung attitude natin, may mga bagay kasi na hindi maipaliwanag ng todo ni upline sa'yo, pero walang ibang hangad yung upline mo kundi mapalaki yung business mo, kasi pag lumaki yung business mo, yung business niya lalaki din. Yan. Ganun po ka basic, no? May mga bagay kasi lalong-lalo na ako nung nagsisimula ako is hindi ko maipaliwanag ng todo. Bakit kailangan mag-attend na naman ng RBA na naka-attend na nga? Diba? Yan yung una kong battle sa network marketing. Nag-attend na ako niyan 3 beses na. Di ba? 4 na beses na wala namang nangyayari. Noon pala, kaya wala pang nangyayari kasi mabagal nga akong matuto. Di ba? Nag-attend na ako ng NDO 10 beses na. Pero parang hirap na hirap pa rin akong mag-approach ng tao. Hirap na hirap pa rin akong gawin yung negosyo ko. No? Ni ipakilala yung sarili ko, hindi ko kaya. Noon pala, kulang pa. No? Kung kulang pa yung aking oras na binigay. Ibig sabihin, mabagal ako matuto. So kung mabagal ako matuto, kailangan ko lang palang ulit-ulitin. Pero kung ang sinabi ko is alam ko na yan, babagal yung takbo ng negosyo ko kasi nga alam ko na eh. O, di ba? Maaring ang ibig mong sabihin is narinig mo na. O, kung narinig mo na, kailangan mong ulit-ulitin kasi dapat kung alam mo na, malaki na yung kinikita mo, dapat di ka nawawala sa top distributor. Di ba? So, yan, bato-bato sa langit tamaan ay mabukulan, di ba? Okay. So, yan yung isang fundamental of success. Pundasyon, kumbaga, attitude. Kasi kahit magaling ka sa business natin, eventually, kung pangit yung ugali, pangit yung attitude, is mawawala din siya. Kasi yung negosyo natin, tao. No? Hindi po pwede tayong hindi magpakatao, di ba? Since ang business natin, tao, kailangan nating magpakatao. So kaya nga sabi is, if you want to have more income, no? You have to be more. Ibig sabihin, you have to be more on what? Good character. Mas gumaganda yung character natin. Mas tumataas yung leadership skills natin. Mas nade-develop yung personality development natin, no? Na kung dati nung wala pa tayong downline, tapos sarili lang natin yung schedule natin, ngayon iba na. Pag meron na tayong downline, magkakaiba yung schedule nila. Merong 7 a.m., may 6 a.m., may 10 a.m. Mag-a-adjust tayo kasi nga gusto nating kumita ng malaki. And alam naman natin na nasa pag-build ng malaking organization ang pag-income ng malaki dito sa iPern. Tama ba? No, magbasa tayo ng mga comment, no, kung nag-agree sila. Pwede, agree ba kayo dyan? Yan, magbasa tayo, no? Yan. Bakit ganun? Yan, nag-agree, no? Yan yung okay, nagugulo yung aking view sa cellphone. So ganun lang po, no? Oh, 77 na tayo. Keep on inviting mga kapatid dahil no, nasa unang party pa lang tayo. Finger number 1 pa lang, di ba? Keep on inviting mga pogi. At ganda, no? Meron lang akong re-replyan. Alright.
Okay. Yan. So una, no, check. Kailangan i-check, totoo ba upline pagka maganda yung attitude ko, magiging mataas yung chance ng pag-income ko kay iPern. 1,000% kapatid. Oh, 1,000%. Walang kapaltos-paltos yan. Pag maganda yung attitude mo, no, towards dun sa pagpunta mo sa RBA, pag-attend mo ng NDO, pag-support mo sa mga program ng subgroup mo kasi lahat maraming subgroup ang Brave Hearts, no? So, pag-support mo dun sa upline mo, sa downline mo, sa crossline mo, nagmamatter yung attitude, nagmamatter yung character, no? So, i-hone natin. Ang good news naman dyan is ang attitude, ang character na isang tao is nadidevelop, no? Katulad ni Upline Ali, no? Dati bugnutin ako, likas akong bugnutin kahit nung bata ako, no? Lalong-lalo na pag ang pinag-uusapan, paghuhugas ng plato. Di ba? So paghugasan na ng plato, talagang ako grabe. Hindi na maipinta yung mukha ko. Pero eventually, nung natutunan kong i-embrace yun talaga yung role ko, gumaan ang pakiramdam ko at mas madali na sa akin na gawin yung paghuhugas ng plato. And I believe ganun din yung negosyo natin. Okay? So isulat nyo yan, no? Attitude. Diba? Attitude of gratitude, no? Mabanggit ko lang, no? Kasi napaka-importanting attitude yan, attitude of gratitude. Matuto tayong magpasalamat, no? Kasi napakaraming bagay na binigay ng iPern sa atin, na binigay ng Panginoon sa atin, no? Pag meron daw tayong attitude of gratitude, lagi tayong magiging masaya. Sigurado daw 'yon. I have to mention that kasi yung main natin is hindi maganda yung sales natin. So, but still, with the attitude of gratitude, no, marami tayong dapat at pwedeng ipagpasalamat, no? Yung paggising pa lang natin ng umaga na malakas tayo, wala tayong iniinda, ipagpasalamat na natin yun, di ba? So yung kaya nating magsindi ng aircon araw-araw, ipagpasalamat natin yun, di ba? So maraming bagay ang dapat nating ipagpasalamat. So yun yung ating first attitude. Number 2, no? Napaka-importante sa negosyo natin ito. Yung tinatawag na prospect list, no? Ano ang prospect list? Ito yung inventory ng mga taong i-invite mo, no? Nung nagsisimula ako sa negosyong ganito, ang prospect list ko nasaan? Nandito sa isip. Di ba? Pag naalala ko, saka ko lang i-invite. Kaya pala yung unang 6 na buwan ko, ang kinita ko ay ito. 0. Kasi wala akong listahan ng prospect list. Ano ba ang impact pag wala kang listahan ng prospect list? Pag wala kang listahan ng prospect list, kapatid, since ang isip natin is minsan madaya yan, nag-invite ka ng isa, hindi sumali, pangalawa, hindi sumali, pangatlo, hindi sumali, no? Pwedeng sasabihin mo sa sarili mo, ay, mukhang hindi ito para sa akin. Tapos nung tinatawagan na ni upline, sabi nung cellphone, your downline does not want to be reached anymore, di ba? Cannot be reached na yung downline. Kasi nga, sabi niya sa sarili niya, ang dami ko nang in-invite, 3, wala man lang nag-join kahit isa. Di ba? Samantalang, ano ba yung tinuturo natin dito sa prospect list? Magsulat ka raw ng 1 to 200 na names. 1 to 200. Bakit ba 1 to 200? Kasi nga, ang utak mo madaya. 3 pa lang yung nai-invite. Sabi nung isip mo, ay, ang dami ko nang in-invite. Di ba? Wala man lang sumali. Samantalang kung 200 yung nilista mo, or at least minimum 100, or at least 50. Di ba? Sa 200, 50, or 100 na yan, masasabi mo sa sarili mo, ay, 3 pa lang, marami pa, may 47 pa, may 97 pa, may 197 pa. Tama? So, ibig sabihin, yun ang isang benepisyo pag ikaw ay nagsusulat ng prospect list mo.
Ito pa guys, no? Prospect list. Yan. Sabi sa training is bumili ka raw ng mahal na notebook, no? Dito ka raw magsusulat ng mga prospect list mo. Bakit kailangan mahal upline? Kasi pag mahal, di ba? Inaalagaan daw, minamahal daw. Bakit mahal na notebook? Tingnan nyo guys kung ako paano ko to ginagamit. Pag mahal ang notebook mo, most likely magandang notebook yan. Tama? Kung ikukumpara mo yung tag sa 10 pisong notebook kumpara sa 100 pisong notebook, no? Bilhin mo yung mahal para sa iyo. Like for example, ang mahal sa iyo 1,000, yung 1,000 bilhin mo. Kung ang mahal sa iyo 200, di 200 ang bilhin mo, no? So halimbawa, mahal yung notebook, hindi mo yan iiwan kung saan-saan. Again, madaya ang isip pag walang listahan, no? Minsan sasabihin niyan na wala na, hindi mo to kaya. Samantalang pag-check mo doon sa prospect list mo, ang dami pa. No, bakit nga kailangan mahal? Pwede na mailista yan sa mga mumurahing notebook. Kasi ganito siya kapatid, no? Yung nilista mong pangalan, pwede mong i-categorize yan into A, B, C, no? And lagyan mo yan ng ganito ang magiging itsura niyan, ano? My name, occupation or trabaho, lagyan mo na rin ng place. Yan. Tapos may list, may mga numero, no? So bakit kailangan, no? Mamaya ituturo ko paano mo ma-maximize yan. Dito muna tayo sa pagka-categorize ng iyong prospect list, no? Siyempre, since lalong-lalo na pag bago ka at kahit hindi ka bago, napaka-importante nung tinatawag na result. Tama ba? Kailangan mo magka-resulta. Kaya nga nilalatag yung family package, no, yung corporate package, yung umbrella package para meron ka kaagad resulta, no? So sa ABC na 'yan, kakategorize natin yung prospect list mo. Yung A, sila yung mga mani, no? May money, may authority, may network, may influence, yung iba may need, may influence. Basta ang importante diyan, may kakayahan, no, na makapagsimula agad. Again, hindi po tayo namimili rito ng taong papasalihin. Kanya lang, since kailangan mo nga ng resulta, dahil ang resulta, yan ang magtatawid sa'yo dun sa mas malalaking income kay iBurn. At mas epektibo ka sa pagninegosyo pag meron kang kinikita dahil ang tao, lagi nilang tinatanong, kumita ka na ba dyan? Di ba? Lagi nilang tanong, di ba? Kumita ka na ba? So, paano ka kikita? Unahin natin yung mga money na contact. Yung may money, may authority, may network, merong influence. Kasi obviously, anong kaibahan? Again, sabi ko nga kanina, hindi tayo namimili ng taong papasalin dito. Anong kaibahan ng taong may pera sa walang pera? Basic. Ang taong walang pera, karamihan pa dyan negative kagad. No? Kasi wala silang pera, kaya wala nga silang pera eh. No? Karamihan ng taong may pera is, kaya maraming pera yan, is mahilig sa opportunity. Diba? Mahilig sa opportunity. And kapag ang taong walang pera ang nilatagan at nagustuhan yung negosyo, syempre tuturuan mo pa yan mangutang, tuturuan mo pa yan gumawa ng paraan, no? Pero yung taong may pera, di ba? Kakaskas kagad yung credit, maglalabas ng credit card, mag-i-issue ng cheque. Again, para magkaroon ka kaagad ng resulta. Ilagay natin yan, no? Yung mga negosyante, yung mga retiree, kasi may mga pension sila, no? Yung mga may mga trabaho, mukhang pera raw. Yung may mga above minimum na trabaho, yan lagay mo diyan, no? So itong mga to is ililista mo, no? At sa paglilista po ng prospect list, huwag kang magpi-prejudge. Ito busy na to, hindi niya to maharap. Ito marami na tong pera, di ba? Hindi niya na to kailangan. Ito si Mayor.
baka hindi ako pansinin nito, no? You will never know. Sa dami na po ng experience na apply na Ali dito sa iPern, ang gagawin mo na lang talaga is i-invite sila. And yan yung ating pangatlo mamaya, kaya huwag kang bibitaw dahil meron tayong how to invite kasunod nito, no? So, Sisi, is ito yung mga tao na laging may halas pagka nagpo-post sa Facebook, di ba? Nilista mo pa rin yan. Yung kakilala mo na lagi kayong hindi nagkakasundo, di ba? May ganyan eh. Yung lagi kayong magkaiba ng idea, or ito yung pagka tinaktak mo, halos wala nang lumabas kahit barya, di ba? Ilista mo yan. Ilista mo. Obviously, yung gitna is middle ng C at A, no? Ikaw na rin ang maglista niyan. So, paano siya ginagamit? Yung A, kapatid, yan yung high priority mo na i-invite. No? High priority. Hindi yung, i-invite ko ito, marami itong pera, kapag kumikita na ako. Baliktad yun. Kasi pagkasaka mo i-invite yan, kumikita ka na, sana kumita ka. Paano ka nga kikita kung lagi mo namang i-invite yung nandun sa grade 1C, di ba? Yung nandun sa tabi ng CR. Di ba? Hindi nakakaintindi magbilang. So, di ko sinabi, kaya nga nandyan sa SIA mga yan, isisusulat pa rin natin. Hindi ko sinabing wag na silang i-invite, no? Pero, kung gusto mo nang mabilis nakita at resulta kaagad, itong A ang unahin natin. Tawagin mo yung upline mo, dali mo sa opisina, pasok mo sa Zoom, di ba? Pwede rin one-on-one, ayain mo magkape, di ba? So, yun po yung gamit ng ating categorization, no? Hindi tayo nag-prejudge pero nag-categorize tayo. Ngayon sa C, very crucial ito sa pagkakaroon mo ng malaking network kasi C, yung gagawin mong actually yung 209 na yan, parang practice list mo lang din yan. Pag-practicean mo yan. Pero kung ako, yung C na yan yung gawin mong practice list, no? Pag mga ganyan, lalong-lalo na kung apply mo, biyahe pa ng 1 oras, 2 oras, ang lalatagan nyo rin lang pala is negative na tao, ikaw na ang maglatag yan, no? Ikaw na ang maglatag, or wala namang pera, kahit itaktak mo, mag-gauge mo naman masasize mo naman yung tao kung capable siya. I mean, kahit wala siyang pera, pero kung kilala mo siya na magaling dumiskarte, kaya niyang may tao na tatawag lang yan, mamaya may pera na. Di ba may ganung tao? Tama ba? Type nyo nga, yes, kung nag-agree kayo. Kung may ganung tao, yung tatawag lang, meron na. Di ba may ganyang tao, marami pong ganyan. No? So yun is pwede rin yun sa A. Ngayon, kung sa C, na-gauge mo na wala, huwag kang tamarin, lalatagan mo pa rin yan kasi malay mo, nag-join, na-inspire sa'yo, di ba? So, or, yan yung gagawin nating praktisan. Diyan ka magpagaling. Diyan ako nagpagaling ng todo sa paglalatag. Kasi, hindi ko ini-expect na mag-join siya, pero nag-join siya. Hindi ko ini-expect na mag-join siya, hindi nga siya nag-join. Ba't sasamahin loob ko? Yun yung ini-expect ko. Diba? Or I mean, yun naman yung sizing ko sa kanya. So yan yung magiging praktisan mo. Ngayon, ano yung gamit niyan? Bakit mo pa kailangang ililista? O may maayos ng listahan, di ba? So hanggang 200 yan. So halimbawa ngayong araw, lumabas ka. Meron kang nakita, nakakilala mo. Sabi natin si A. No? May nakita kang kakilala mo, ngayon, nilatagan mo siya. Sabi niya, bro, meron ka bang 15 minutes? Nakita mo siya, meron ka bang 15 minutes? Sabi niya, wala naman akong ginagawa. Okay, inintro mo yung iPern, tapos naubos na yung 15 minutes, pwede ko bang ilatag sa'yo ng buo? Sabi mo sa kanya. So pumayag si A, nakalista siya, pero hindi mo siya in-schedule, bigla mo lang siya nakita, pwede rin yun, no? O kaya pinuntahan mo sa bahay, pwede yun, no? Ngayon, sabi mo, nung after nung napresentahan siya, syempre, sasabihin niya, pag-iisipan ko, no?
Pag sinabi niya yon, pwede mong buksan yung maganda mong prospect list, yung Hyper Notebook mo, at ituro kung nasan siya. So halimbawa, nandun siya sa number 1. Alam mo ba, kumare, pakita ko lang sa itong prospect list ko, kumpare, no? Bro, sis, ayan o, number 1 ka. Kasi alam ko, ikaw yung unang tao na makinabang dito sa network natin, dito sa lugar natin. Nagsisimula tayo dito, nagsisimula ako ng network dito, di ba? Or sa lugar ninyo, no? Makikita mo yan kung ano yung po pwede mong pang ABC sa kanya, no? Tapos, may B rito, C, D, E, F. Siyempre, may mga sulat yan. Alam mo ba to si C? Engineer yan. Diyan lang yan sa kabilang kanto. Oh. Place, location, nandyan, di ba? Parehas tayong taga dito. Pag sumali tong si engineer, imagine mo na lang, ang mga kakilala niyan, engineer din. Di ba? Pwede ko nang ilagay sa iyo yan. O, di ba? So, napaka-music yan sa pandinig. Kaya bibigyan mo ngayon siya ng urgency. Huwag mo nang pag-isipan yan kasi yung kakilala ko, 2 taon na nag-iisip, hanggang ngayon nag-iisip pa rin. Di ba? So, paano naman kung hindi siya number 1? Nandun siya number 200 siya. At least nandun pa rin yung pangalan niya. O ano naman ang gamit niyan? Siya yung nilatagan mo. Pasensya ka na bro. Nasa 200 ka. Diba? Pero ang good news, itong mga to, si A, si B, si C, ito, doktor to. Okay, sa kabilang bayan yan. Malapit ko na makuha na niya ng schedule. Diba? Pupwede rin sa'yo yan. Nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba yung gamit ng prospect list? Pangit yung notebook mo. Di ba? Kung pangit yung notebook mo, wala kang maipakita ngayon sa kanya. Or nahihiya kang ipakita. Paano kung ang kausap mo, principal? Tapos nakita niya yung notebook mo, ang pangit-pangit. Siyempre, principal yan. Kumbaga, maayos ang dokumento ng mga yan. No? So, those are simple things na siguradong makakatulong sa'yo. Maliit na detalye, pero malaki ang maitutulong sa negosyo mo. So, are you learning, guys? So, ngayon, meron ka ng prospect list. No? Kung meron ka ng prospect list, syempre, hindi yan yung ilalagay mo lang doon sa altar, tapos dadasalan, tapos bigla nang ano ba? Bigla na lang sasali yung mga nandyan sa listahan. Hindi po ganon, no? Yan. So, hindi po ganon. Hindi po yan yung bigla na lang sasali yung mga tao na nandyan sa prospect list. Kailangan po yung i-invite. Kaya meron tayong tinatawag na how to invite. Okay? So keep on inviting kapatid, at kung nandiyan ka pa sa Zoom, huwag kang aalis dahil sigurado ako napaka-importante issues nitong how to invite or paano ba mag-invite, no? Actually, sa negosyo natin, wala namang tama o mali o eksakto na way ng pag-i-invite. Sabi nga nila, invitation is an art daw, no? 'Di ba? Kung ano yung 'di ba yung art maraming form. Meron abstract na parang ano ba 'to? Parang tinapon-tapon lang naman 'to ng mga mga ano ba 'yan? Na mga paint. Tapos ang mahal-mahal, 'di ba? So art. O meron naman ang ganda ng drawing, meron naman mahilig sa mga ano ba picture scale or yung mga bundok katulad ng mga gusto ni Apply na Ali, 'di ba? Mga bukid, may mga ganyan. Kubo, bahay, ilog, may mga ganyan. So iba-iba. Iba-iba yung way ng pag-i-invite, no? So kung ako tatanungin ninyo, meron akong paborito na way ng pag-i-invite, no? Ito yung tinatawag na direct approach. Okay? Ano yung direct approach? Applicable ito sa mga close sa'yo. Or yung mga open. Di ba? Yung mga open sa'yo. Oh. Ano yung mga open? Ano ba yung mga open na yan? Ano ba yung mga close na yan? Yan yung mga kadikit mo. Yan yung mga tao na
nung grade 1 ka, no, nung hanggang high school ka, classmate mo, 'di ba? Kaibigan mo. Ito yung pinsan mong kasama mong lumaki. Ito yung tumulong sa iyo gumawa ng thesis, no? Or yung tinulungan mong gumawa ng thesis nung college. Ito yung laging nangihiram sa iyo, no? Pagka na-short. Ito yung kasabay mo palagi kumain kung ikaw ay isang empleyado. Ito yung lagi mong kasabay nung college ka sa jeep, sa tricycle, sa kotse, etc. Kaya nga kayo close, di ba? Kaya nga kayo open. Direct approach. Ano yung direct approach? Nung nagsisimula ako, hindi po pwede na hindi tignan ng taong ini-invite ko yung Ivern. Kasi nga, close kami. Pag sinabi ng kaibigan ko sa akin na ayoko niyan, bro, networking. O, sasabihin ko, pare, hindi ko naman sinabing sumali ka. Ano ba naman yung mapagbigyan mo ko ng 1 oras, 2 oras bilang suporta mo sa akin? Di ba? Lalaruin ko pa sa tono yan. Kasi si Upline Ali, lumaki po dito sa Isabela. No? Karamihan ng mga nag-uusap dito, nagsisigawan. Parang nag-aaway. No? Tono na parang galit, na may patampo pa. Di ba? Para lang ma-invite ko siya. Direct approach nga eh. Hindi po pwedeng di mo to makita. Direct approach po yan. Pwede po yan sa mga taong ka-close mo, hindi sila mawiwirduan sa'yo. Huwag mo lang gagamitin tong direct approach dun sa kakikilala mo lang sa karwas. Di ba? Tapos nilitanya mo na ng kaagad ng ano ba naman, ano ka ba naman? 1 oras lang naman. Di ba? Iba po yung approach doon. What I'm saying is sa mga close mo, kakilala mo, open kayo sa isa't isa, pwedeng direct approach, no? Pwede mo rin dito gamitin yung mga lagi mo naririnig sa akin na pag mahiyain ka, no? Pwede mo rin gamitin ang direct approach. Nahihiya ka. Ano yung nahihiya? Kilala ka bilang mahiyain. Kilala ka ba bilang one-liner guy, one-liner girl, no? Ano yung mga one-liner na yan? Yung parang pag di ka kinausap, hindi ka sasagot, no? Or hindi ikaw yung nag-i-start ng conversation. Kung ikaw yung tao na yan, good news kasi mahiyain ka, katulad ni Apply Nali. Paano naman yan? Nakita mo yung tita mo, o tinawagan mo yung tita mo, or pinunta mo yung tita mo sa bahay, sabi mo, tita, meron po kasi akong pinasok na negosyo. Eh alam nyo naman, mahihain po ako. Di ba? Actually, nahihiya nga po ako ngayon eh. Kulang na nga lang, magdala ako ng kumot para may pambalot ako sa mukha ko. Kanya lang, ito na yung message. Sobrang ganda po ng business na pinasok ko, hindi ko mapigilan yung sarili ko. Gusto ko makita mo, tita. O dagdagan mo na rin ng third party approach. I-combine mo na. Ano sasabihin mo? Ito, tita, gusto kong makita mo. Para kung sabihin mo maganda, itutuloy ko siya. Pag sinabi mo namang hindi maganda, hindi ko siya itutuloy. Pero siyempre, di ba? Ang goal mo lang is ma-invite siya. Nung pala, seryosong-seryoso mong ginagawa yung iPad. So, yan yung direct approach. Meron pa akong ginagawa dati doon sa office namin nila Upline Marky, no? Pagka nakatambay ako sa baba, ang style ko diyan, yung 1 minuto dapat nakapag-pitch ako. Ano yung pitch ko dati? Meron ako nakatabi. Bro, kumusta? Kahit hindi kami close, no? Kasi pag prinactice mo to ng prinactice, yung pag-approach ng tao, madali na sa iyo yan lahat. Bro, kumusta? Siyempre, sasagot yan. Ayos lang naman, matipid yung salita, matipid yung tanong mo, matipid din ang sagot niya. Anong susunod ko sasabihin? Gaano ka nakatagal dito sa kumpanya natin? May magsasabi ng 5 years, may magsasabi ng 10 years, may magsasabi ng 8 years, may magsasabi ng 1 year. Regardless, pag 5 years pataas ang kausap ko yung nila, yung experience nila, lagi kong sinasabi, ang taas na pala ng rank mo, no? Alam ko naman sa kumpanya namin dati, tumataas yung sweldo namin 5% every year, no? So, kung naka 5 years ka na, 25% na yung tinaas ng sweldo mo. Ibig sabihin, kung nag-start ka sa 100,000, 125,000 na yung sweldo mo. Ang kasunod kong sasabihin sa kanya is, ang laki na siguro ng ipon mo.
Ang laki na siguro ng ipon mo. 95%. 95% ng sinabihan ko na ang laki na siguro ng ipon mo, ang sagot, wala nga eh. Asa ka pa. Sana all, di ba? So, doon ko na, doon ako papasok na alam ko na sinabi niya, wala nga eh. So parang kanyan guys, imagine niyo yung sugat. No? Yung sugat, tapos binudburan mo ng asin. Ano ang pakiramdam? Sige nga, i-type nyo nga kung nakikinig pa kayo. No? Pag ang asin, nilidlidan mo ng, yung sugat, nilidlidan mo ng asin, or binudburan mo ng asin, mahapdi po yan. So ang gagawin ko is, nung sinabi niyang wala siyang ipon, oo nga, no? Hirap talaga kahit malaki yung sweldo. Papaalala ko sa kanya na malaki yung sweldo namin kasi malaki naman talaga. Papaalala ko na malaki ang sweldo namin pero nagbabayad ng kotse, nagbabayad ng kondo, nagpapaaral ng anak, di ba? Nagbabayad ng bahay or kung ano pa. Yan. So, ibig sabihin, paulit-ulit na sweldo, gastos, sweldo, gastos. So, saka ako naman idudugtong ngayon yung message. Ano yung message? Kaya nga ako bro, meron akong tinatrabaho ngayon. Meron akong sideline. Meron akong extra income. Ano yan? 3 minutes lang yon. Mamaya, anong oras ang break mo? Di meron na akong invite. Tama? So, paano naman yan kung hindi ganun ang setup? Kaya nga ito, diniin ko ng todo kasi since nakakalabas tayo, direct approach po pwede yan. Ngayon, paano naman kung mag-i-schedule tayo, no? Numbers game, kapatid, no? Numbers game ang pag-i-invite. And minsan, malaking factor yung wall mo sa Facebook para makapag-invite ka ng mga kaibigan mo. Kailangan, doon sa wall mo, walang imo na post, walang patama sa gobyerno, sa kapitan, walang patama sa asawa mo, sa kapatid mo, sa traffic. Ayaw ng mga tao ng negative. Gusto nila puro positibo, no? Puro positive lang ang ipopost mo ngayon sa wall mo. And I believe sa mga nakagraduate ng iPern Academy, itinuro yan, no? So, dun sa mga, halimbawa, mag-i-schedule ka, no? Kailangan lang, ito lang yung kunin mo. Free ka ba ngayon? Hindi. Bukas, binibigyan mo siya ng option. No? Hindi yung nilatag mo na lahat. Tinanong niya, ano ba yan? iPern to. Tigde 10.5 yung pinakamababa, 31.5 yung susunod. Kung gusto mo namang yumaman na mabilis, 73.5. Meron pa yung family package. Pag sinama mo yung mga anak mo, tatay mo, na ipapamana rin yung account. Di ba? Nilatagan mo na. Kukunin mo lang po yung date and time at location kung saan kayo magkikita. Kaya nga ang perfect dyan is, halimbawa may target kang invite, umpisa mo na, gulatin mo, nasan ka ngayon? Kung malapit-lapit lang naman yan, dito sa probinsya, for example, marami sa atin nag-ooperate sa probinsya, maski isang oras na biyayan, malapit yan. No? Nasan ka ngayon? Nasa Kawayan. Nandito ka sa Santiago. No? Nasan ka ngayon? Nandito ako sa, ano ba to? Nandito ako sa sa I shall return, no? Palo Leyte. Nasa Tacloban ka. Anong susunod mo sasabihin? Sakto. Malapit ako diyan eh. Pwede ba tayong magkita? Di ba? Sakto. Malapit ako diyan. Pwede ba tayong magkita? Sige, punta ka dito. Dibiyahihin mo na. Kaya dapat pagising mo sa umaga, kung ang goal mo is kumausap ng tao, nakaligo ka na kaagad magang-maga pa lang, naka-ready ka na, spooting ka na. Para kahit sinong matawagan mo, strike anywhere ka, no? Sakto. Sige, hintayin mo ko dyan. Meron ako ipakikita sa'yo. Ano yon? Basta. Yun lang. Sakto, basta. Nasan? Ulit ha? Nasan ka? Tinawagan mo yan. Kung Manila naman yan, tantyahin mo na lang yung traffic. Basta kahit Laguna, for example, ang kausap mo nasa Bae, nasa Los Baños ka, or nasa Santa Cruz, 35 minutes, 45 minutes, kung may kotse ka, kayang-kaya pa rin siya. Sakto. Mamaya, pag after 15 minutes, 30 minutes, nasan ka na, sabi nung kausap mo, malapit na. Sabi rito, 20 minutes, nandyan na ako. So, yung chance ng maigyan ka, very slim. Kasi nga, sakto,
Basta. Diba? Wala kang sinabi. Okay? Are you learning, guys? Are you learning? Yung iba natutulog na yata. Yan. Yan. Reply. Yung iba mag-reply din kayo para maging presidential director din kayo. Yan. So, yan, sa Ate Berlin, congratulations. Graduate yan ng Hypern Academy, no? So, at sa mga nakikita ko na graduate na ng Hypern Academy, congratulations, no? Magkita-kita tayo dyan sa Laguna. Yan. So, yan yung how to invite natin. And hopefully, is meron kang napulot na isa o dalawa kay Upline Ali para po pwede mo rin gamitin sa pag-i-invite mo, no? Mag-CR break lang sa Upline Ali, 2 minutes lang. All right, I'm back, no? Yan. So, nasa na tayo? Yung number 1, recap tayo, attitude, no? Kailangan GLLA, good learning and listening attitude. Dapat meron kang magandang lagayan ng prospect list, no? At kinakategorize mo ito into A, B, C, which is yung C, pwede mong pag-practicean, no? Practice list mo. And ang isang benefit ng prospect list na naglista ka ng marami, ang utak mo minsan madaya yan, sasabihin niyan hindi mo kaya to, hindi para sa iyo to, no? Lalong-lalo na karamihan naman sa atin, hindi naman sa sales. Eh since marami kang prospect list, kahit 10 dan umayaw, 20 umayaw diyan, kung 200 diyan may 180 pa. 'Di ba? Talong-talo kagad yung kadayaan mo. Panalong-panalo yung paglaki ng income mo kay Hypern, no? And syempre, ang prospect list hindi lang yan dinadasalan, kaya meron tayo how to invite or ini-invite po ang mga sinulat mo diyan sa prospect list, no? And syempre, yung pang-apat is yung A, B, C rule, no? A, B, C rule. A, B, C rule, kaya sa tinawag na rule, kailangan siyang sundin. Itong ABC rule din is script po ito, no? Script na kailangang script po siya na kailangang sundin, no? Ang konsepto po ng ABC rule, kaya mas malaki po yung A, B, and C, no? Is kailangan ang ibibida mo ng todo si A, no? Si A, sino ba si A? Pwedeng yung upline mo, pwedeng si Sir Tom, pwedeng yung company, pwedeng si Perndy, pwedeng si Pern Active, pwedeng si Aurora, pwedeng si Luxury Car Club, si Mercedes-Benz Boys Club, si Mini Ladies, at lahat po ng resulta kay Hypern. Siya po ang A. At sa rule po na ito, ABC rule, meron kang role. Ano ang role mo? Ikaw po yung bridge. Kasi si C is yung client mo or client natin or potential future business partner, no? Siya yung potential mong maging partner dito kay Hypern. So ikaw yung bridge. Bakit ikaw yung bridge? Kasi ikaw po yung kakilala nung client kasi ikaw yung nag-invite diyan. No? Kaya nga bihirang-bihira yung senaryo, no? Na o sige, puntahan mo si ganito. Okay? Swerte mo kung pumayag yung upline. Kasi ako dati, hindi ako pumapayag dun sa puntahan mo si ganito, tapos kakausapin ko. Diba? Ngayon, baka pwede pa kasi alam ko na kung paano ko i-ABC yung sarili ko. Pero dati, sobrang hirap nung pupunta ka ron, tatao po ka, diba? Or nagkita kayo, etc. Na hindi ka naman kakilala
nung kliyente. Mas maganda kasama yung nag-invite, no? Ganun din sa Zoom, ganun din sa Messenger. At ipakilala po natin ng maayos yung upline natin, yung company natin, no? And sample is yung nangyayari sa iba na kabaliktaran is si client yung nagiging mas sikat or mas malaki dun sa magpe-present, no? Pagka ganun po yung nangyayari, yung chance na mapasali natin, makasama natin si client or yung ini-invite mo is mas maliit po. And guys, take note itong ABC rule na ito, ABC, hindi lang ito dun sa gaano kaganda yung pagpapakilala mo sa upline mo, ganyan din yung pagtrato mo sa kanya, no? Ano ibig kong sabihin? Meron akong downline dati, pagka kahit kaharap ng invite, grabe yung kanya, yung trato niya sa akin, no? Kabaliktaran, negative, di ba? O latagan mo 'yan. Kailangan daw ganito, 15 minutes lang daw tapos na kaharap yung client. Hindi po pwede yung ganun, guys. So, pagka mga ganon is yari na yung negosyo natin, di ba? So, sabi ng upline ko, pag ang ABC rule daw is na master mo ng todo, no? O pwede ka nang kumita ng malaki kay iPern. Yung pagyaman kasunod na nun, no? And sa action, no? Nakikita rin yan yung tipong magkasama kayo nung invite mo, nasa coffee shop kayo, tapos wala pa yung upline mo kasi ang perfect talaga diyan is malate lang ng konti sa upline, mga 5 to 10 minutes. So para nakakapagkwentuhan na kayo nung client mo para na ibibida mo sa kanya yung parating na tao. Tama? Tapos ikaw, aligaga ka. Meron kayong mapaparkingan si yung partner ko rito kasi gusto ko pwede ba natin itong i-reserve, etc. So, sa action pa lang, pinapakita mo na sa kanya. Or pagdating niya, may tubig kagad, upline, baka nauuhaw ka, ang init ngayon dito sa Isabela, di ba? So, those are little things na nagkumakarga, no? Sa ngayon, mas madali na mag-ABC. Like, for example, ako ang ginagawa ko, nakakompile na yung mga video na ipapanood ko, konting kwento na lang, tapos ipapanood ko yung video. Like, for example, diyan sa Pinakusog, ang dami nilang pinagawang video. So, pwede niyong gamitin yan kahit isa o dalawa. O kung masipag ka, pwede mong i-compile yon kahit pa 2 minutes sa lahat ng event na ginawa niyo. Pwede mong ipanood yon, no? Perfect yung 5 minutes maximum. So, in that way, mas mabilis na makikita nung taong kausap mo ano ba yung gusto mong mensahe na iparating sa kanya. Na kapag sumama ka sa tao na to, pag sumama ka sa amin, pag nakinig ka sa amin, sigurado ako, kung meron kang 100 milyon sa bangko, magiging 200 million, di ba? Kung wala ka namang milyones sa bangko, magkakaroon ka ng milyones sa bangko. Yun yung perfect na message na po pwede mong iparating sa kanya, no? And siguro sinama ko rito yung since marami tayong table talk ngayon, yung table etiquette, ano? Pag halimbawa yung invite mo tapos meron kang dalawang upline na nagpi-present, no? Ikaw is ayuda ka sa kanila, ayuda ka dun sa mga upline mo. Hindi ikaw yung browse ng browse, nagpe-Facebook Reels ka, nagchat-chat ka, may tinatawagan ka, hindi maniniwala yung taong ini-invite mo. Maganda nga yan pag nakita mo na nagpe-Facebook siya, nakita mo ganun ng ganun, browse ng browse, tapikin mo, bro, makinig ka. No? Makinig ka kasi saglit lang naman yan. Kasi after nyan, magdi-decide ka, sasabihin mo kung yes or no. Eh maganda, makinig ka mabuti, di ba? O kaya naman, message mo siya. Kung nahiya kang ganunin, mahiyain ka nga, chat mo siya. Sabihin mo, bro, makinig ka kasi nakakahiya dun sa nagpipresent. Alam mo ba kung magkano kinikita niyan? Alam mo ba, top diyan? Alam mo ba, 100,000? Depende sa tingin mo na makakapag-create ng curiosity sa kanya. Like for example, kung sa tingin mo is negosyante ito, kahit pabiro lang, kahit hindi pabiro kung close kayo niyan, depende sa
pagkakakilala mo sa kanya o relationship. Basta bottom line, ikaw yung magsasabi sa kanya na makinig siya. Okay? Kasi hindi naman masasawatayan nung yung taong nung upline mo, lalong-lalo na kung parehas kayo nagsisimula. Tama ba? So, yun yung ating kuan, yung bridge, yung pagiging bridge, kailangan is isa puso natin siya ng todo. Kasi yaan yung kaya nga siya bridge sa word pa lang, ano, kahit Tagalogin mo yan, tulay, ikaw yung magtutulay sa kanya mula doon sa hindi niya alam yung iPern papunta doon sa makikitaan niya ng opportunity na napakalaki yung iPern. And by experience, guys, 90% of the reason bakit nagjo-join ang tao hindi dahil sa ganda ng presentation, hindi dahil sa galing nung naglatag, dahil sa maayos na pagbi-bridging mo, no? Doon sa tao, doon kay Sir Tom, kay Madam Kimi, kay Perndy, kay Pern Active, kay Milka, sa Power Trio, sa office, 'di ba? Doon sa event na ginagawa ng mga subgroup ninyo, napakalaking bagay niyan, no? Na 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 nakapakalaking bridging, no? Yung kaya nga tayo maraming event and as much as possible, we document them. Kung hindi siya documented na hindi naka-video, make sure pag pumupunta ka ng event, make sure meron kang picture, marami kang selfie, na picturean mo yung mga tao na kumikita ng malaki, nagpa-picture ka sa kanila kung may chance. Kasi nga, ituturo mo yan, alam mo ba bro? O ang kausap mo, for example, small business owner. Alam mo ba to? May negosyo rin to sa loob ng palengke. Sila ang may hawak ng dry goods doon. Nakita niya yung opportunity kay iPern. Nung una, sobrang negative siya kasi wala siyang alam sa gantong business. Marami siyang nabasa sa Facebook na scam daw ang gantong negosyo. Pero napatunayan niya na ang Fern-C is the #1 acidic vitamin C in the Philippines, na ang Fern-D ay talagang nasa memes, no? Nasa memes talaga si Fern-D. At sigurado, kung meron kang nananakit na likod, kasukasuhan, mawawala yan, di ba? Pati yung ngima, yung manhid, mawawala yan. Parang kang uminom ng cobra, pero hindi niya sisirain yung kidney mo sa Pernactive. O, di ba? So, ikaw yung magsasabi nun, kapatid. So, ngayon, since marami kang event na pinupuntahan, ang sipag mo, punta ka ng punta, sipagan mo na rin mag-picture. Pwede ka nga, pag meron ka nga, eventually, pag marami ka nang nakikilala dyan, kung hindi nyo pa napapansin, ang business natin is storytelling business. The more stories na meron ka, mas marami kang kwento na alam, mas marami kang maimamarites, mas marami kang maikikwento, mas marami kang maitichika para mas maraming kaching-kaching dun sa wallet mo, no? So pagpunta mo, may nakita ka. Nung nagsisimula ako, syempre ang tumatak agad sa isip ko is yung nakilala ko yung mag-asawa na merong Flying Bee gasoline station. O meron silang 4 na Flying Bee gasoline station, sinara. Sino ba naman ang hindi? Sabi ko nun, parang di naman totoo yan. So ang ginawa ko, kinilala ko. Lumapit ako, bro, sabi ko kay Upline Buddy, pares kaming builder noon, nagsisimula kami, ang builder is 21 points sa left, 21 points sa right. Ngayon, meron na kaming more than 5,000 sa left, 5,000 sa right, no? Yung asawa niya, si Upline Cecil, pa-Emerald Presidential Director na yun. Ang Emerald Presidential Director, guys, is 35,000 sa left, 35,000 sa right. Can you imagine that? So, kailangan, yung mga kasabay mo ngayon, maski builder yan, team builder yan, pwede mong i-interviewin yan kahit mabilisan lang. Gusto mong i-video, pwede mong i-video para meron kang naikikwento. Kasi nga, ang business natin is a storytelling business. The more stories na mas marami kang alam, mas malaki yung chance mo na maraming makwento. Tapos, meron tayong tinatawag na matching, di ba? Matching. Pag ang kausap mo negosyante, pwede mong ikwento yung mga negosyante rin na story. No? Ang dami natin dyan. Meron tayong Upline Cecil, Upline Salvador Rances, meron tayong Upline Rex Tumaro ng Mercedes-Benz Boys Club, 100 plus yung trucks nila. At ngayon, no, nag-a-iPern sila, Field Vice President, isipin nyo na lang yon. At marami pang negosyante sa iPern
na ginagawa ito, no? So, pag empleyado, siyempre, yan, si Upline Marky, dating IT consultant, actually, not just an IT consultant, senior consultant siya ni Upline Ali, pwede mong ganun ng ano yan. Siyempre, sa kwento ni Upline Ali, noong bago si Upline Marky sa kumpanya nila, sabi niya, bro, join ka sa negosyong pinasok ko kasi pa-resign na ako. Eh, sabi ni Upline Marky, sa laki ng sweldo rin ni Upline Ali, tapos magre-resign. Ibig sabihin, baka maganda tong negosyo na to. So, kinikwento mo lang. No? So, paano mo malalaman yon kung hindi mo alam yung kwento ng mga taong nakakasalumuha mo? So, dati, nung bago pa ako sa iPern, ang hilig ko dyan, pag meron ako nakatabi sa office, tatapikin ko yan. Ang tanong ko agad, gano'n na po kayo katagal sa iPern? O, sasagot yan. Siyempre, tinanong mo, bago lang ako. 1 week pa lang. Ano po ang trabaho nyo? Mananahi ako sa Laguna. Negosyante ako. Empleyado ako. IT ako. Di ba? Bakit po kayo sumali? Oh. Nagustuhan ko yung produkto. Nabaliw ako dun sa bilog-bilog. Kasi nag-invite sa akin, milyon ang kinikita. Oh. So, ikaw, po pwede mong ma-share yun dun sa taong ini-invite mo. So, pwede mong masabi na, actually, wala nga akong interest no, na sumali dito. Kanya lang, sa dami ng mga nakita ko, na napanood ko, nung niyaya ako, sa Zoom, sa YouTube, no, sa office, tapos pumunta pa kami ng mismong warehouse, di ba? So, doon nasabi ko sa sarili ko na magjo-join ako. So, ikinikwento mo lang siya, guys. So, wag ka matakot, bottom line. No, the more stories, the more kwento na alam ka, even sa CCL, pag pumupunta tayo doon, dapat umiikot kayo kasi blinangko mo na yung Sunday mo eh. Tama? Galing ka pa ng probinsya. O, kahit nga Laguna, kahit Laguna ka lang galing, nagbiyahe ka ng 2 oras, may traffic. O, pag galing ka Pangasinan, 5 oras. Pag galing ka ng Isabela, 10 oras. Pag galing ka ng Tacloban, eroplano, 10,000 na raw ang ticket ngayon. No? Nakausap ko si Upline MJ kanina. Pag binyahe mo yan, 24 hours yung binyahe mo. So dapat, pagdating mo ng CCL, isang tabi mo muna kapatid yung pagod mo. Huwag mo munang isipin yung pagod mo. Ang isipin mo, paano mo ma-maximize yung pagpunta mo sa office? Mag-picture ka ng todo doon, no? Bago ka pa makarating sa office, sa office, sa CCL, sa event, kailangan na-pre mo na yung memory mo, na-check mo na kung may mga available pa. Dapat din meron kang power bank, no? Para hindi ka nalolobat, hindi ka nauubusan ng baterya. So punong-puno ka ng picture, tapos may nakita ka, idol mo, napapanood mo siya. Interviewin mo, sir, downline po ako ni Upline Ali, ni Upline MJ. Baka po pwede pong mahingang kayo ng 1-minute message. Alangan namang sabihin nun, hindi pwede, 1 minute nga lang. Tama? O, binuksan mo yung cellphone mo, paano po ikaw na magdala ng instruction, ng question? So, ano po ang trabaho nyo dati? Ilang taon na po kayo sa iPern? Sumagot. Magkano na po ang kinikita ninyo? O, presidential director ako, 30 million na ang kinita ko, etc. So, ni-record mo 2 minutes. Di ba? Next ulit. O kahit nga mag-random ka kapatid, kung yun ang makakatulong sa'yo, no? Pamute ko. Kung yun ang makakatulong sa'yo, no, yung mga bago, pag mag-random ka, take note lang guys pag nag-random ka naman, siyempre, may mga tao, iba-iba yan. No? Lahat yan payaman, pero magkakaiba pa rin ang attitude. Use the use of fish or para kang kumain ng isda. You should have a very good judgment dun sa mga ini-store mo. Sa isda, ano ang kinakain? Tinik o laman? Type. Yung iba, natutulog na. Patapos na tayo. No? So, nag-start tayo ng 8:30, 9:30, mga 9:45, tapos na tayo. So, ang kinakain laman, tinatapon yung tinik. So, ganun ang gawin ninyo kung gusto nyong mag-compile ng napakaraming kwento sa iPern. Lahat yan, pwede mong tanong, walang tapon dyan, walang katapon-tapon dyan. Ako, ang hilig ko sa ganun yung random, makatabi ko lang yan, makita ko lang yan. Tatanungin ko talaga, ang pinakabungad mo dyan, taga saan ka? Doon kami nagkakwentuhan na Upline Buddy, taga Mindoro. Medyo matigas siya medyo iba yung Tagalog niya, malalim na mababaw. 'Di ba? Ako naman matigas naman yung Tagalog ko. So tinanong ko, 'di ba, kung ano na yung rank niya.
anong trabaho nila, anong account ang kinuha niya. Nagulat ako, sabi niya, nasa 70 yata yung account namin. Grabe, nabaliw ako, 70 ang account. Oh, di ba? So, marami kang makakakuhanan ng not just inspiration, pero mga story na po pwede mong ikwento dun sa taong kausap mo. Kasi nga, yung negosyo natin ay negosyo ng kwentuhan. Okay? Excuse. Number 5. So ngayon, meron ka ng, tama yung attitude mo, meron kang prospect list, na mamahalin yung notebook na ginamit mo, kung ano yung mahal sa'yo, kung mahal sa'yo 100 pesos, 100 pesos, kung mahal sa'yo 500 pesos, 500 pesos, ang bilhin mong notebook, listahan ng mga prospect list mo, kitang-kita mo naman kanina kung paano mo magagamit yung prospect list mo, hingin mo kay Upline Marketing kopya ng recording na ito kung hindi mo naabutan. Tapos, pag may prospect list ka na, hindi yan dinadasalan lang, no? Ini-invite po yung prospect list na yan. Kaya nga isinulat mo yan. At siyempre, yung ABC rule, gandahan mo naman yung kwento, huwag nagmamadali, di ba? Kaya nga, repetition is the mother of all learning pa rin. Practice, 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 practice. Nalatagan na sa paglalatag, nasa table talk, dapat is ipakita mo yung full support mo dun sa mga upline na niyaya mo at nagpipresent dun sa guest mo, no? You show respect dun sa taong kausap mo para irespetuhin din nila yung taong nagsasalita, no? So, number 5, syempre hindi lahat ng kakausapin natin sasali, pero as much as possible, no? Itong follow up, pagsabay na natin to, follow up and closing, no? Dito muna tayo sa follow up. Yung sa follow-up, guys, kung meron kang prospect list, dapat meron ka ring follow-up list. No? Kasi meron diyan, nag-commit next week, nag-commit sa sahod, nakalimutan lang ng isang araw, no? Tapos nung pinalo up, sabi nung pinapalo up, hinihintay kasi kita kahapon, bro eh. Kaso, hindi ka tumawag. Ibiglang dumating yung yung naniningil ng ganito, ubos, di ba? So, kailangan may follow-up list din yan. At saka yung follow-up list, kung paano gamitin yung prospect list, di ganun din. Tignan mo kung gaano karami ang follow-up list ko, bro. Ibig sabihin, napakalaki ang chance na po pwede kitang malagyan ng tao kapag sumali ka ngayon na mismo. Saka wag mo nang pag-isipan. Kasi baka wala ka niyan eh. So anyway, yung closing is basic, no? Bilang mabilis. Number 1, is pag nagko-closing tayo, number 1, wag na wag kang matatakot maningil. No? Wag kang matatakot maningil. At pag nag-push na si upline, pag sinabi na ni upline, no, na game na tayo sir, game na tayo ma'am. Meron po ba kayong credit card? Oh. Siyempre nagpo-push na nga si upline eh. Tapos sabi nung ini-invite, mag-uusap na lang kami ni ganito. Tapos ikaw naman, sige apply, mag-uusap na lang kami. Di ba? Huwag na huwag nyo pong gagawin yun. Bakit? Kasi kung mag-uusap lang pala kayo, dapat din nyo na sinama yung upline nyo. Or dapat din nyo na ako sinama. Ang ibig ko po sabihin, huwag kayong mahihiya, huwag kayong magkaroon ng feeling na baka pag pinush na upline to, hindi sumali. Hindi totoo yun, guys. Kailangan talagang i-push yan. Kasi meron yung iba, pag di mo naman pinush, makakalimutan nila yan. Pag uwi nila yan, na negative pa. Di ba? Nakausap yung tatay, nakausap yung nanay, nakausap yung kapatid. Sabi nung kapatid, nako, nag-join na ako dati sa mga ganyang kumpanya. Wala namang nangyari. Oh. Kaya nga ako, lagi kong sinasabi, magkaiba po. No? Pagka dito ka sa grupo natin sumali, dahil kami pa mismo yung mamimilit sa'yo para turuan ka. Kasi may mga tao nagsasabi, nung nakuha yung pera namin, hindi na kami pinansin. No? Sa ibang kumpanya po yun. Hindi po dito sa iPern. Hindi po dito sa Brave Hearts yung ganong grupo. No? So, going back, wag na wag kang mahihiyang magtanong at pag nag-push na si upline, makipush ka na rin. Kahit simple pa na, kahit simpleng, ito malimit to eh. Yung sabi nung in-invite, sir, sige, mag-uusap na lang po kami ni ganito. Ikaw naman, dapat ang sasagot mo ron, tanungin mo na ngayon.
habang nandyan si apply, nandyan si sir, kasi napakaganda nito, excited na nga ako. Meron ka ba bang tanong? Oh. Ako, ang pang-push ko palagi, ang pinaka-starting point ko, kung papipiliin ka sa account na to, anong account kukunin mo? Minemorize ko na yung split na yan. No? Tapos, tanong lang to, no commitment. Tanong lang siya. Anong package ang kukunin mo? Eh, yung sanang isa muna. O sa bagay, ganyan naman lahat ng karamihan nakakausap ko. Pag-iisip, ano to? Gusto nila yung 10-5 muna. Okay. Ngayon, ang sinasabi ko dyan is, ano to, pag-iisipan mo pa ba yan o game na tayo? Hindi, pag-iisipan ko pa yan. Okay. Okay lang ba? Kung pag-iisipan mo rin lang, ito na ang pag-isipan mo. Ilalatag mo na yung family package. Doon sa family package, may iintindihan niya na rin yung premium plus. Tama ba ako? Hanggang sa nakita niya ang laki ng kitahan. Tapos sasabihin ko, alam mo, pwedeng i-credit card to. Meron ka bang credit card? Siyempre, sasagot siya. Meron. Wow. Grabe Okay lang malaman ilan ang limit. Huwag kang mag-alala. Sabi ko nga sa'yo, no commitment naman to eh. Kaya ba tong 300? Kaya ba tong 200? Kaya ba tong 100? Normally, hindi pa yan sasagot. So, tuloy ka lang ng kwento. No? Dahil, push. Bakit? Kasi ang pagko-closing kapatid, tatandaan nyo to, pag nag invite kayo, you always start or begin. You always begin with end in mind. Ano ba yung end in mind mo? Napaka-importante niyan kasi baka ang end in mind mo, tanim. I have nothing against tanim. Okay yan. Marami kang natanim, marami kang nalatagan, marami kang follow-up. Pero at least, yung end in mind mo, nung ini-invite mo siya, nung in-invite mo yung upline mo, is hindi tanim. Kailangan pay in. Okay? Sa dami na nang na-experience ko, hindi nakakapagpa-instant pay-in kasi tanim ang nasa isip and they don't even believe dun sa instant pay-in. Kasi nga, nung nag-invite, nung nag-pay-in sila, pinag-isipan nila ng 1 linggo, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Sabi ko nga palagi, ang negosyo natin ay copy business. So, nagiging habit, no? Kaya napaka-importante, what is your end in mind? Begin with your end in mind. And ang kailangan, ang end in mind mo ay pay in. Tama ba? Pay in ba dapat ang end in mind mo? Oo naman. Di ba? Pinakapi mo pa yan eh. Baka pinagmerienda mo pa yan. Naggasolina ka. Nag-antay ka. Tapos ang end in mind mo, tanim? No. Pag hindi nag-pay in, doon pa lang siya magiging tanim. Pero at least, yung end in mind mo is pay in. And again guys, ang pinapollow up lang, yung walang pera. Yun ang pinapollow up, yung mangungutang. Ang may pera, kaya nga magagawa ka ng script na malalaman mo na may pera siya, pay in yan kahit anong package pa. Kung 10-5 lang ang pera niya, di isang account. Tama? Do you agree? Nandiyan pa ba kayo? Can you please type yes kung nandiyan pa kayo? Yan, babasahin na Plain Ali. So, kailangan ang end in mind mo is pay in. No? Hindi tanim. At ang pinapollow up lang yung walang pera. Pag may pera, pay in. Hindi follow up. Okay? So, pay in, pay in, pay in. And normally, yung pay in na yan, nag-i-start siya. Yung process, syempre, mula simula hanggang finish. Yung start niyan, syempre, nung nagsimula, ini-ABC mo yung upline mo, nilatagan ng
company profile, products, marketing plan, multiple accounts, family package, premium business package, etc. ABC, pinanood ng video. So, yan yung start papunta dun sa ang finish line, no? In between, dito sa in between yan, no? May looping na nangyayari. Ano yung looping na yan? Yung looping na yan na tinatawag is yan yung looping na yan is normally may rejection and objection. O, tapos na yung kana, balik tayo dun sa drawing. Start, finish, in between, ito yan, looping, no? No, nalatagan na, bla bla bla, tapos na, tapos tinanong, may credit card ka ba? Meron. O lalo kang ginanahan. Pwede bang malaman kung ilan ang limit? Huwag naman masyadong kapus yung, I mean, huwag kang ikaw na timplahin mo na kung kailan mo ibabanat yung yung tanong na pwede bang malaman kung ilan ang limit. Gusto ko lang malaman. Okay? Nasabi niya na. Okay? Tapos siningitan mo, tara, ipasok na natin yan kasi pwede namang i-terms ng 12 months, pwede namang i-terms ng 24 months. Tapos sabi niya, hindi, pag-iisipan ko muna. O, objection yon. Nag-object siya dun sa sinabi mo. No? O kaya naman, nire-reject niya yung idea na kailangan niya na mag-pay-in ngayon. No? Hindi, pag-iisipan ko muna, tatanong ko muna sa asawa ko. Di ba? So, rejection, objection, normally, ang ibig sabihin niyan, guys, is ito. Convince me more. Tell me more. Convince me more. Tell me more. Kwentuhan mo pa ako. No? Hulahin mo pa ako. Bentahan mo pa ako. Hindi pa ako sold. Kaya nagkakaroon ng rejection and objection. Ang sikreto is connected pa rin sa dami ng pupwede mong maikwento kay Hyper. May mga nagsasabi, ang dami ko raw kwan, ang dami ko daw na ikikwento. Natural. 5 taon ko na ba naman ginagawa ito eh. At sa dami ba naman ng araw-araw na nakakausap ko, akala mo lang kapatid, hindi mo yan matatandaan. Pero matatandaan mo yan. Basta makipagkwentuhan ka lang. Tanungin mo lang. No? Sa simula, kung hindi mo alam, gawa ka ng guiding question. No? Anong trabaho mo? Bakit mo ginagawa si Hyper? Hanggang maaalala mo yan. Pag ikaw na yung naisalag sa mga rejection and objection, alam mo kung paano sila sasagutin. Kasi nga, sa dami na nang nakausap mo. Okay? So, hanggang sa pwede mo ulit gamitin dito. Nasusundan nyo pa ba, guys? Can you please type yes kung nasusundan nyo pa? Okay. So, hanggang sa rejection, objection, convince me more, tell me more, no? Pwede mo nang ipakita ngayon yung prospect list mo. Nagamit mo na naman yung prospect list mo. Ang ganda ng notebook mo. Alam mo ba, pare? Hanapin mo yung pangalan mo dyan. Nandun ka sa number 50. Oh, di ba? Ang good news niyan, kahit number 50 ka, mas nauna pa kitang nakausap kaysa number 2. Ikilala mo to, di ba? Classmate natin to nung high school. Ang talino nito, di ba? Alam mo ba ang trabaho nito ngayon? Nakalagay dyan. Nasa bangko to ngayon. Imaginein mo na lang. Pag yan naging downline mo, lahat din ng mga taga-bangko magiging downline mo rin. So, ibig sabihin, nagpe-paint ka na ang pangontra dyan, yung paint picture. Naisip niya. Ang pangontra sa rejection and objection is painting picture. You paint picture dun sa taong kausap mo. No? Kumbaga, sa palagay ninyo, bakit may mga tao na taya ng loto kahit taon na, no? 10 taon na silang hindi nananalo. Kasi buo sa isip nila yung picture na pag tumama sila ng 50 million, ng 100 million, ng 30 million, even 10 million pesos, magpapatayo sila ng bahay na may swimming pool, may kotse 2, 3 nakaparada, di ba? Yung bahay nila, ang lawak ng lupa, nakapag-aral yung mga anak nila sa magagandang paaralan, nakakain nila yung gusto nilang kainin, araw-araw lechon yung pagkain nila,
Malinaw sa isip nila. Kaya sila taya ng taya, kapatid. So yung rejection and objection niya, mahihain kasi ako eh. Sakto. Ikaw yung tao hinahanap ng apply namin. Kasi para nga sa mahihain to eh. Busy ako eh. Busy, sakto. Di ba objection at kay rejection yun? Busy, sakto. Kasi pag na-establish natin yung network mo, ikaw busy ka. Pero yung na-invite mo, hindi ganun ka busy. Lumaki yung network, boom! Yan ang network mo. Kumita to ng 100,000, ikaw 200,000. Pwede mong i-drawing yan. Kayo manghihinayang. And guys, kung gagawin mo to ng seryosohan, bumili ka ng sketchpad. Huwag ka nang manghinayang sa coupon band. Ang coupon band, pag wala kang patungan, wala kang malalatagan. Ang sketchpad, yung nabibili sa National Bookstore, tigto 200 pesos, pero parang 50 sheets sa sulit. At ikaw mismo, gaganahan kang maglatag. Bakit? 2 pesos ang bawat sulat mo ron. No? Ibig sabihin, ako, pag bumili ako ng 5 ganon, sabi ko, pangkalahating milyon ng income na to. Diba? So, ibig sabihin, yung objection at rejection na yan, painting picture ang sasagot dyan. No? Pinapakita mo sa kanya na lahat ng rejection niya, kapag nasagot mo yan, sigurado ako, pay in yan. Sure yun. Tara, i-swipe na natin. Sige na nga. Pinakahuli niya. Okay na ako, game na ako. Bukas, puntahan niyo ako sa bahay. Alam ko na meron siyang dalang cheque. Bakit bukas pa, madam? Ngayon na para bukas, produkto na yung dala namin. O sabi niya, pinakahuli niya, hindi siya mapakali. Tatanong ko pa kasi sa anak ko eh. Ay, ganun ba, madam? Sayang. Yung mga kausapin pa naman bukas. Pwede ka na sana mag-invite bukas. Ano bang trabaho ng anak mo? Wala, sa bahay lang. Bakit mo siya tatanungin? Ikaw ang magbabayad. Binibiro ko pa nga yan. Ikaw nagpapaw-paw dyan, madam eh. Magtatanong ko pa sa kanya, lari naman pala siyang trabaho. Kala ko naman galing sa kanya yung pera ng pagbayad. Timplahin nyo lang, baka mamaya, imbis naman na makabuti, makasama pa. So lahat yan is pwede mong gamitin. In short, kailangan mag-paint ka na matinding picture sa isip niya na back to back tayo dito. Huwag kang mag-alala. Graduate ako ng iPern Academy. Nakita mo naman yung wall ko. Araw-araw may kausap ako. Araw-araw nasa office ako kasi inaaral ko ng todo yan. No? Magugulat ka na lang. Diba? Pagka sumabay ka sa akin, kung kumikita ako ng kalahating milyon, 100,000, 300,000, edi ikaw kumikita ka rin ng ganun or baka mas malaki pa or pwedeng kalahati. Diba? So, lahat yan po pwede mong sabihin. Basta ito, continuous looping lang yan. Rejection, objection, paint picture, sasagutin mo yung mga tanong niya hanggang sa ending niyan, kolektahin mo na yung pay-in. Sige madam, ipwesto na natin muna, 10-5 lang pala yung dala mo. Di bali, ang importante dyan, ngayon, yung slot mo, nakalock na sa'yo yan. Wala na makakaagaw niyan. Sa'yo na yan ngayon. Ngayon, bukas, kung magawa mo ng paraan, edi kumpletuhin natin yung Premium Plus Family Package mo. Pero ngayon, at least nakasecure na yung slot na binibigay ko sa'yo. Okay? So, after all guys, always remember, no, be genuinely helpful dun sa taong kausap ninyo. Kasi as being a salesperson, marami tayong natututunan na siyempre sa pagsasalita, sa pagiging busy, tulungan natin yung mga napapasali natin, no? Kasi diyan tayo lalago. And when we embrace yung nature ng business natin na sharing prosperity globally through entrepreneurship, mas lumalalim tayo dun sa ginagawa natin. And always remember this, no? Joining iPern is not the solution to your financial problem, no? Hindi siya yung solusyon dun sa problema mo sa time na gusto mo ng time freedom. Hindi si iPern ang solusyon. Becoming a leader inside iPern, yun ang solusyon, kapatid. No? Walang iba. So, paano ka magiging leader? Yung 5 fingers na yan, masterin natin, paulit-ulit.
Kaya nga sa grupo natin, sa Brave Hearts, tatlo. We recruit, we gather, this NDO is a gathering, tinawag mo yung downline mo, gathering, then repeat. Kaya basic lang yun sa atin. We recruit, we gather, we repeat. Because to embody yung support, yung genuine help, yung genuine na tulong dun sa bawat isa. So again, tapos na tayo, no? To God be all the glory. This is your Presidential Director, Ali Tolentino. And may 15 days pa. Itodo mo na, kapatid. Dahil sa 15 days na ito, pwede ka pang kumita ng milyon-milyon dito kay Hyper. So congratulations sa ating ilan ang naiwan na participants? 78. Walang bumitaw, ha? Congratulations, no? Picture tayo, guys. Para may pang-post, pwede nyo akong itag. Thank you, Ab Ali. Ito, tita. Thank you po, Apagi. Thank you Congrats, Sir po. Eugene. Thank you po, Ali. Thank you po, Ab Ali. Thank you. Thank you po. Ate Judy, tuloy ka ba sa Mindanao? Opo, Thank you, opo, Ali. Ali. May ticket ka na? Yes po. Opo, meron na po. June 8 po yung flight ko, Ali. Wow, ilang buwan ka ron? More than po siguro. Mahigit isang buwan. Sige, magkita-kita tayo dyan. Ito, Ali. Ito tuloy. Bata ba to? Marvel po, Jensan. Okay, sige. Sarapan tuna dyan. Okay, Opo. picture tayo, guys. Pwede mong i-post yan, no? Katulad yung pag-ABC. Ang ABC, hindi lang yan pagsasalita. Post mo yan, kunin mo ilan ang participants natin. Simpleng posting, di ba? Na ang dami natin. Kung na nag-zoom ngayon, tayo 78 yung zoom natin kanina. Dapat na-screenshot mo yun. Di ba? Okay, guys. Bye-bye. Good night, Ab Ali. Thank you sa lahat. Good night. Thank you, Upline. Bye. Thank you, Ab Ali. Bye. Bless po. Thank you. Nanet. Eugene. Thank you, Eminence. Thank Applyan yung mga malapit dito sa Los Baños ha. Punta kayo Saturday. Sa McDo ba 5 p.m. Yes, apply. Thank you po. See you tomorrow. Ano pala, Saturday pa pala. Yes, upline. Speaker natin sila upline Robitan. Saka si Ma'am Rose. Okay po. See you. Bring invites. Bye. Thank you. Good night po. Night.
Tapos na. Wala. Yung taas ba yun? Yung taas? yung ilaw mo pa. Wala. Binuksan ko na eh. Yung babae dito. Parang Ha? parang grounded ang connection ng lahat na yun sa baba. Hmm. Ang ilaw eh. Ang bago lang eh. Ay ko. Iisa ang ano nun, connection, yung taas at saka dito. Hindi mo pa pwede ba connection. Basta mo yung mga pinanggalingan na yun. Ay, bakit? Hindi na mga pinanggalingan. Isang sisi. Parang grounded yung lahat ng dyan. Baka mag-cause ng sunog yun. Hindi naman. Ha? Hindi naman. Administration. And so far, we don't know what direction this current administration is taking regarding this focus. Pawaisip ba yung palabas sa Pilipinas? Alam niyo, nakakaalam yung sinasabi ni Senator Shirley Pecha yan, no? Kung natapala na ng pera ng mga operators na yan,
yung higher level sa ating law enforcement agencies, yung mga regulatory agencies natin, para po pati mga pagbitan ng bansa natin at paano ng pera, talagang hindi na po matatapos yung problema na yan. Parang ganyan po yung sa dito, yung ating operations bakit hindi matanggal-tanggal dito sa Pilipinas, diba? Oh, hello. 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 Bakit ito bagay hindi mag-ano? Hello. National Police sa mga kaso ni operators na yan, employees, promise good pay, compensation, possible from Malaysia, Indonesia, from China, and then tapos receive our passport nila. Tapos may maganda isa yung tapos may mga pinapagawa. Yan pa rin as far as tapos yung mga Ba't hindi maano ere? Hindi maalis ere? Paano matatanggal ere yung kwan ere? Ba't di maalis? Ano ba yun? Is muted. Tapos na ba? Oo.